Nagsisimula ang kwento kay Juan, isang mahirap at nahihirapang binata na hindi man lang kayang bayaran ang renta ng kanyang apartment. Nagtatrabaho siya bilang isang artist, at kahit kumikita siya ng kaunti mula sa kanyang mga likhang sining, hindi pa rin yon sapat. Makikita natin siyang nakaupo sa gilid ng kalsada habang nagpipinta ng larawan ng isang magandang babae. Nang matapos niya ang painting, labis na namangha ang babae sa ganda ng kanyang gawa. Ngunit habang mag-umpisa pa lang sana siya ng panibagong pagpipinta, biglang may dumating na isang marangyang kotse. Sa loob nito ay ang pinakamayamang lalaki sa kanilang baryo. Laking gulat ni Juan nang makita niyang kasama ng mayamang lalaki ang dating kasintahan niya. Sadyang pinahiya ng mayaman si Juan sa harap ng babae. Nagtapon siya ng pera sa kanya at ng insulto. "Eto, kunin mo. Siguro sapat na to para sa buong araw mong kita," sabi niya sabay tawa sa mukha ni Juan. Napahiya si Juan. Suot lamang ang simpleng damit at halos wala ng maayos na gamit, pinulot niya ang kanyang mga gamit at pumunta sa kanyang luma at halos sirang kotse. Sa totoo lang, mahirap malaman kung siya ba ang nagmamaneho ng kotse o ang kotse ang humihila sa kanya. Bumalik si Juan sa kanyang baryo, isang lugar na puno ng mga artist, gallery at bahay ng mga pintor. Para itong isang kanlungan ng mga alagad ng sining. Habang pauwi siya, nakasabay niya ang kanyang landlord na agad humingi ng bayad sa matagal nang hindi nababayarang renta. Naiinis na si Juan kaya inihagis niya ang pera sa mukha ng landlord bago pa siya makaalis. Sinabi ng landlord, "Para lang yan sa renta noong nakaraang buwan. May utang ka pa ngayong buwan." Kaswal na sumagot si Juan, "Mamaya ko nababayaran." Dahil dito ay lalo pang nagalit ang landlord at binato siya ng isang bote ng tubig. Akala mo ibabalik ni Juan ang bote? Pero hindi. Ang mabait na si Juan ay pinulot lamang ang bote at maingat na inilagay sa kanyang koleksyon. Nangungulekta kasi siya ng mga plastik na bote at ibinebenta ang mga ito sa katapusan ng bawat buwan. Ngumisi ang landlord at sinabi, ganyan talaga ang lohika ng mahihirap, habang minamaliit ang pangungulekta ni Juan ng mga plastik at lata. Siyempre, may respeto pa rin tayo sa mga taong gumagawa ng ganitong trabaho. Pagkatapos, pumunta si Juan sa kanyang pangarap na art gallery, ang lugar kung saan niya balang araw gustong maipakita ang kanyang mga obra. Tulad ng ginagawa niya araw-araw, nilapitan niya ang may-ari ng gallery at nakiusap na i-sponsoran ang kanyang painting. Nagbigay pa siya ng kaunting pera, ngunit tumawa lamang ang may-ari. Hindi pa nga nito kayang bayaran kahit 1 metro ng pader na paglalagyan nito, sabi nito. Iniwan niya si Juan at umakyat sa itaas. Sinundan siya ni Juan habang nagmamakaawa na ipakita ang kanyang painting. Malamig na sagot ng may-ari. Basura ang sining mo, Juan. Ipinagtanggol ni Juan ang sarili. Malaki na ang improvement ko. Kahit ang girlfriend kong si Tian ay humanga na. Ngayon, may sasabihin ako sa iyo kaibigan, bulag si Tian. Totoo iyon. Nawalan siya ng paningin dahil sa problema sa mata ilang taon na ang nakalipas. Tumawa ang may-ari ng gallery. Ibig mong sabihin, umaasa ka sa opinyon ng bulag mong girlfriend. Nabaliw ka na. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang painting ng patatas. Tingnan mo to, kapag tinitingnan ko to, parang nagugutom ako. Ganun ito ka-realistic. Nadurog si Juan at hindi na alam ang sasabihin. Samantala si Tian, dahil hindi na nakakakita, ang tanging trabahong nahanap niya ay massage therapist. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang kalagayan, madalas siyang inaabuso at hinaharas ng ilang tao sa pinagtatrabahuhan niya. Isang araw, nahuli ni Juan ang isang lalaking nanghaharas sa kanya. Agad siyang gumanti at ginawa sa mga nang-abuso ang parehong ginawa nila kay Tian. Sinabi niya sa kanila, "Ngayon, nararamdaman niyo ba ang nararamdaman ng kawawang babaeng ito?" Inaasahan niyang magsisisi sila. Ngunit sa halip, pinagtulungan nila si Juan at binugbog siya. Pagkatapos ng pambubugbog, pumunta sina Juan at Tian sa apartment kung saan ginamot ni Tian ang kanyang mga sugat. Nagyabang si Juan. Binugbog ko silang lahat ng walang awa. Si Tian, na narinig ang mga sumisigaw kanina, ay nagsabi. Narinig ko nga silang sumisigaw sa sakit. Hindi niya alam na si Juan mismo ang sumisigaw habang binubugbog. Pagkatapos ay binigyan siya ni Juan ng regalo, isang pares ng sapatos. Labis itong nagustuhan ni Tian. Sandali silang sumayaw. At nang malapit ng halikan ni Juan si Tian, bigla siyang may narinig na ibang tao sa kwarto. May tao ba dito? Tanong niya. Mabilis na sumagot si Juan.
Ah, kaibigan ko lang. Pinalayas siya sa apartment kaya dito muna siya. Sinabihan niya ang kaibigan na pumikit at huwag gumalaw. Ngunit hindi naging komportable si Tian kaya umalis siya. Kalaunan, umakyat si Juan at ang kanyang kaibigan sa rooftop at uminom. Sobrang nalasing sila hanggang sa mahimbing na makatulog. Biglang may lumitaw na isang spaceship sa itaas nila. Nagising si Juan sa gulat at sinubukang gisingin ang kaibigan, pero tulog na tulog ito. Ang spaceship ay lumutang sa ibabaw ng kanilang lugar. Nakita ni Juan ang isang babae na lumabas mula sa sasakyan. Para siyang cartoon character. Tinuro niya ang dalawang kasama niyang bumabarin mula sa spaceship. Mukhang pumunta sila sa lugar para magdrawing. Sinubukan ni Juan na kuhanan sila ng litrato, pero nakalimutan niyang naka-on ang flash. Napansin siya ng mga alien at nawala agad kasama ang spaceship. Pero napansin ni Juan na may naiwan silang bagay. Nang tignan niya, isa itong parang lapis. Bilang isang artist, kinuha niya ito at natulog na lamang. Kinabukasan, nagising si Juan na kinakabahan habang naalala ang nangyari. Tinukso siya ng kaibigan niya. Patay ka na ba o tulog lang? Ikinuwento ni Juan ang lahat ng nangyari sa rooftop. Sa kanyang gulat, tinatapos ng kaibigan niya ang mga detalye ng kwento. Akala ni Juan nakita rin ito ng kaibigan. Pero sinabi ng kaibigan na nagsasalita si Juan sa kanyang pagtulog. Bago matulog, iginuhit pa pala ni Juan ang tatlong alien. Nawalan ng pag-asa si Juan na paniwalaan siya ng kaibigan at lumabas upang magpinta sa kalsada. Habang nagpinta siya, nabali ang pang-drawing niya. Naghahanap siya ng kapalit pero nakita niya ang alien pen. Ginamit niya ito sa pagpinta. Una niyang sinubukan sa ibang papel. At biglang naging totoong bagay ang kanyang drawing. Sa gulat, nagdrawing siya ng mansanas. Muli itong naging totoo. Sa sobrang saya, kinain niya ang mansanas. Talagang totoo ito. Nilagay niya ang natitirang mansanas sa bulsa at tumakbo papunta sa kaibigan niya. Ipinakita niya ito at sinabi na iginuhit niya ito at naging totoo. Pero hindi pa rin naniwala ang kaibigan. Anong kalokohan yan? Magpatingin ka sa ospital. Nagdrawing si Juan ng gold bar tulad ng sinabi ng kaibigan. Pero hindi agad ito naging totoo. At itinapon ng kaibigan niya ang papel sa bintana. Bigla silang nakarinig ng matandang sumisigaw sa sakit. Tumama ang papel sa ulo ng matanda. Pinagalitan sila nito dahil sa paghahagis ng bato mula sa bintana. Ngunit nang makita niya ang gold bar, agad niya itong inilagay sa bulsa na parang walang nangyari. Doon lamang naniwala ang kaibigan ni Juan. Sinabihan niya si Juan na gumuhit ng mas malaking gold bar. Namangha sila dahil nakatira lang sila sa napakaliit na kwarto. Pagkatapos ay nagpasya si Juan na gumuhit ng isang napakalaking palasyo. Nang matapos niya itong iguhit, biglang lumitaw ang palasyo sa gitna ng lungsod. Nagulat ang lahat ng tao. Dumating ang pulis. Saglit lang kaming nawala ng 5 minuto. Sino ang nagtayo nito? Tanong nila. Kumatok sila sa pinto ng palasyo. Doon napagtanto ni Juan at ng kaibigan niya na malaki ang naging problema. Sinubukan ni Juan na burahin ang drawing ngunit hindi niya alam kung paano. Pagkatapos ay napansin niya ang isang buton sa pen na kayang burahin ang anumang drawing. Pinindot niya ito. At sa isang iglap, nawala ang palasyo sa harap ng lahat. Muling natulala ang mga tao. Pagbalik sa kanilang kwarto, sinabi ng kaibigan niya. Kailangan nating gumuhit ng pera. Kahit 200 milyon. Sinubukan niyang gumuhit ng numero. Pero numero lang ito at hindi naging pera. Kinuha ni Juan ang pen at mahusay na gumuhit ng mga tumpok ng pera. Sa loob ng ilang segundo, napuno ng pera ang buong kwarto. Natabunan sila ng sobrang dami ng pera. Kalaunan, dumating ang may-ari ng building at pinagalitan ang mga artist dahil sa mga kalat sa labas. May isang babae na sumagot ngunit sinabihan siya ng may-ari. Papasok ka na may isang lalaki, lalabas ka na may iba. Pagkatapos ay tinawag niya si Juan upang sermonan. Pero biglang lumabas si Juan at ang kaibigan niya na nakasuot ng parang clown na damit, akala nila iyon ang suot ng mayayaman. Naglabas si Juan ng napakaraming pera at sinabi, "Ito ang renta ko para sa susunod na 100 taon." Natulala ang landlord. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Juan ang pera. Ngunit hindi pa tapos si Juan.
Di nagtagal, nakita ng mga kapitbahay na dumating siya sakay ng 3 luxury cars kasama ang mga babaeng nagpapatawa at umaaliw sa kanya. Pumunta siya sa isang malaking real estate company upang bilhin ang palasyong matagal na niyang pinapangarap. Doon niya nakita ang dating girlfriend niya kasama ang bagong boyfriend nito na ayaw bumili ng villa na nagkakahalaga ng 15 milyon. Lumapit si Juan sa sekretarya at sinabi, "Gusto kong bumili ng 2 palasyo sa pinaka-eksklusibong lugar sa lungsod." Naglabas sila ng cash at binayaran ang lahat sa harap ng kanyang ex. Agad itong nagsisi na iniwan siya. Nang gabing iyon, sinorpresa ni Juan ang kanyang bulag na girlfriend na si Thian. Dinala niya ito sa bagong palasyong binili niya para sa kanya. Sinabi niya, "Hulaan mo kung ano ang nasa harap mo." Sumagot si Thian, "Ang palasyong nagkakahalaga ng 40 milyon. Pinag-uusapan ka ng lahat dahil sa mga binibili mo." Medyo nadismaya si Juan dahil nasira ang sorpresa. Pero ipinagpatuloy pa rin nila ang selebrasyon. May mahaba na hanay ng mga bisita na bumabati kay Thian sa kanyang bagong palasyo. Dahil hindi siya nakakakita, kumuha si Juan ng isang babae na maglalarawan sa lahat ng nakikita, mula sa mga chandelier hanggang sa kagandahan ng buong palasyo. At sa harap ng lahat ng bisita, nag-propose si Juan sa kanya. Ngunit tinanggihan ni Thian ang kanyang proposal at umalis. Sinundan siya ni Juan at tinanong kung hindi ba siya mahal nito. Sinabi ni Thian na mahal naman niya siya. Kaya tinanong ni Juan, "Kung mahal mo ako, bakit mo ako tinanggihan at pinahiya sa harap ng lahat sa party?" Sumagot si Thian na ginawa niya yon para sa ikabubuti ni Juan dahil kung magpapakasal sila ay habang buhay siyang mapapahiya. Dahil bulag siya at mayaman si Juan, maaari siyang pumili ng kahit sinong babae na gusto niya. Sinabi ni Juan na hindi siya mayaman at ang lahat ng pera niya ay galing lamang sa kanyang mga ipinintang obra. Doon napagtanto ni Thian na sumikat si Juan dahil sa pagbebenta ng kanyang mga painting. Ipinaliwanag ni Juan sa kanya ang kwento tungkol sa mahiwagang panulat na galing sa mga alien. Nang marinig ni Thian ang tungkol sa mahiwagang panulat, hiniling niya kay Juan na iguhit ang isang pares ng mata para sa kanya at gawin itong totoo upang muli siyang makakita. Nagustuhan ni Juan ang ideya at nagsimulang gumuhit ng mga mata na eksaktong kapareho ng sa isang napakagandang babae. Naghintay sila na lumabas ang mga mata mula sa drawing at pumasok sa katawan ni Thian. Ngunit sa halip, lumitaw ang mga mata sa balikat ni Mang Fa. Agad nilang binura ang mga mata upang mawala ang mga ito, tulad ng nangyari sa villa kanina. Pagkatapos ay naisip nila, paano kung buong mukha ang iguhit nila? Lilitaw din kaya ang mukha? Baka mas nakakatakot pa yon. Kaya napagdesisyonan nilang iguhit ang buong katawan ni Thian at iguhit ang mga mata sa kanyang mukha upang lumitaw ito sa tamang lugar. Inabot ng 5 oras ang paggawa ng drawing. Nang matapos ito, sabik na naghintay si Thian na bumalik ang kanyang paningin. Ngunit walang nangyari. Pakiramdam niya ay pinaglalaruan lamang siya. Kaya umalis siya sa bahay. Habang papalabas siya sa pinto, bigla siyang nawala sa pintuan at muling lumitaw mula sa loob ng painting na nakabukas na ang kanyang mga mata. Nagtagumpay ito. Nakakakita na si Thian. Sinimulan siyang ipasyal ni Juan at dinala sa iba't ibang lugar sa buong China. Lalong umibig si Thian kay Juan, ang lalaking minsan niyang iniiyakan. Tuluyang nagbago ang kanilang buhay. Sa wakas ay nagkaroon si Juan ng isang art exhibition upang ipakita ang kanyang mga painting, mga obrang dati ay walang gustong bumili kahit sa pinakamababang presyo. Ngayon, ina-auction na ang kanyang mga painting at patuloy na tumataas ang mga bid ng mga tao. Lahat ng ito ay dahil iniisip ng mga tao na yumaman siya dahil sa kanyang talento. Ngunit ang totoo, ang mahiwagang panulat ay hindi lumilikha ng mga bagay mula sa wala. Kahit ang mga mata ni Thian ay hindi basta lumitaw mula sa wala. Sa mismong sandaling bumalik ang kanyang paningin, isang sikat na aktres ang biglang nabulag habang nasa isang film set. Naging viral ang pangyayaring iyon at nagtaka ang mga tao kung ano ang nangyari sa mga mata ng aktres. Maging ang perang ginamit nila habang gumuguhit ay hindi rin galing sa wala. Ang parehong halaga ay biglang nawala mula sa isang bangko at nakita sa security cameras na bigla na lamang naglaho ang pera. Nabaliw ang mga pulis sa kakaisip kung ano ang nangyayari. Samantala, si Li Chang ay nagsimulang mainggit ng husto at sinubukang alamin kung paano biglang yumaman si Juan. Nang marinig niya ang tungkol sa ninakaw na pera sa bangko, pinagdugtong-dugtong niya ang mga pangyayari. Tinawagan niya ang pulis at sinabi na may kilala siyang taong biglang yumaman.
Siguradong siya ang nagnakaw ng pera. Natuklasan ng pulis na ang serial numbers ng perang ginamit ni Juan sa pagbili ng mga apartment ay kapareho ng mga serial numbers ng perang nawawala sa bangko. Agad silang pumunta upang arestuhin sina Juan at Thian sa gitna ng isang art auction. Habang bumibili ang mga tao ng kanyang mga painting, sinubukan ni Juan at Thian na ipaliwanag na wala silang ninakaw. Sinabi nilang mayroon silang kakaibang kapangyarihan na nagbibigay sa kanila ng kahit anong gusto nila. Ngunit hindi nila binanggit ang tungkol sa mahiwagang panulat. Sinabi nila sa pulis na humiling ng kahit ano at ipapakita nila ito agad. Humiling ang pulis ng isang Ferrari. Nakiusap si Juan na huwag silang tignan ng kahit sino habang gumagana ang kanilang imahika. At bigla na lamang lumitaw ang isang pulang Ferrari sa loob ng istasyon ng pulis. Nagulat ang lahat ng pulis. Dahil wala namang ebidensya ng pagnanakaw, pinalaya sila. Kinagabihan, may kumatok sa kanilang pinto. Natakot sila at inisip na pulis na naman yon. Ngunit ang dumating pala ay ang dating kasintahan ni Juan, ang babaeng gold digger na matagal nang iniwan siya. Sinaktan siya ng kanyang asawa na si Li Chang dahil sa sobrang selos kay Juan. Dumating siya upang humingi ng tawad dahil hindi niya pinili si Juan noon at pera lamang ang inisip niya. Sinabi rin niyang makikipaghiwalay na siya sa kanyang asawa at babalik na siya sa kanyang pamilya. Ngunit sinabi ni Juan na wala siyang ginawang mali sa pag-iwan sa kanya. Ano nga ba ang magagawa niya sa isang lalaking mahirap na halos wala ng oras sa kanilang relasyon at puro painting lamang ang iniisip? Noong panahong iyon ay may sakit ang kanyang ama sa ospital at kailangan talaga niya ng tulong pinansyal. Iyon ang ibinigay ng kanyang kasalukuyang asawa. Sinabi ni Juan na huwag na siyang makonsensya. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbalik-tanaw sa nakaraan at ikinuwento sa kanya ang buong lihim ng mahiwagang panulat. Binuksan ni Juan ang vault upang ipakita sa kanya ang panulat. Ngunit biglang nagkaroon ng problema. May nakatagong kamera ang kanyang ex sa kanyang damit, kaya nakita at narinig ng kanyang asawa ang lahat ng sinabi ni Juan. Ngayon ay nalaman na niya ang lihim ng mahiwagang panulat. Samantala, isang pulis ang nagbabasa ng ulat tungkol sa isang Ferrari na misteryosong nawala mula sa isang auto expo. Iyon ang parehong Ferrari na pinalabas ni Juan gamit ang panulat. Kaya agad pumunta ang pulis sa kanilang bahay at hiniling na ibigay nila ang mahiwagang bagay na tumutulong sa kanila. Binalaan niya sila na kung hindi ay ituturing silang magnanakaw. Ngunit dahil wala pang batas laban sa mahika, hindi sila kakasuhan kung makikipagtulungan sila at ibibigay ang panulat. Hindi nag-atubili si Juan kahit isang segundo. Handa niyang ibigay ang panulat sa pulis. Ngunit may isang problema. Nanakaw na ang panulat. Napunta na ito sa kamay ni Li Chang at sinimulan niya itong gamitin kasama ang kanyang mga tauhan. Ang unang bagay na iginuhit niya ay isang napakagandang art gallery na matagal na niyang pangarap na magkaroon. Pagkatapos ay gumuhit siya ng mga royal na kasuotan at isang sinaunang imperial palace na kahawig ng makasaysayang palasyo ng China, parang ninanakaw niya ang imahe ng pamana ng bansa. Iginapos niya ang kanyang asawa at pinahirapan. Pagkatapos ay gumuhit siya ng isang napakagandang babae mula sa cover ng isang magazine upang maging tunay at pakasalan niya. Ang babaeng sumasali sa isang beauty pageant ay biglang nawala at napunta sa mundo ni Li Chang. Ang lahat ng ginawa niya ay nagpadali sa pulis na matunton siya. Ipinaliwanag ng pulis kay Li Chang na ang panulat ay hindi lumilikha ng mga bagay mula sa wala. Inililipat lamang nito ang mga iyon mula sa ibang tao na nangangahulugang pagnanakaw. Sa kabila ng lahat, ipinilit pa rin ni Li Chang na wala siyang ginawang mali. Gumuhit lamang daw siya. Pagkatapos ay iminungkahi ng kanyang assistant na gumuhit siya ng bagong planeta kung saan sila maaaring tumakas, malayo sa pulis. Kaya gumuhit siya ng isang alien spaceship at bigla itong lumitaw sa harap nila. Bumaba ang mga alien, galit na galit at tinanong kung sino ang tumawag sa kanila at kung nasaan ang kanilang aparato. Sa sandaling iyon, nagulat ang lahat nang makita na gumuhit si Li Chang ng isang tangke, sumakay dito kasama ang kanyang mga tauhan, at itinapat ang kanyon sa mga alien upang patayin ang mga ito. Ngunit madaling ibinalik ng mga alien ang direksyon ng kanyon pabalik sa kanila. Malinaw na mas malakas sila kaysa sa mga tao. Pinarusahan nila si Li Chang sa pamamagitan ng pananakit dahil sa kanyang ginawa. Sa wakas ay sumuko siya at ibinalik ang kanilang aparato. Ngunit lalo pang nagalit ang isang alien nang makita niyang binago ang itsura ng aparato upang magmukhang ordinaryong panulat.
Itinaas niya ito sa mukha ni Li Qiang at humingi ng paliwanag. Lumapit si Wan at inamin na siya ang nagbago ng itsura ng aparato upang magmukhang panulat. Walang kinalaman si Li Qiang sa bahaging iyon. Humanga ang alien sa katapatan at konsensya ni Wan. Sinabi niya na ang planetang ito ay kahawig ng kanilang planeta, kung saan may parehong kabutihan at kasamaan. Nagpasya silang kunin ang kanilang aparato at umalis ng mapayapa. Ngunit bago sila umalis, humiling si Wan ng isang huling pabor, na ibalik ang lahat ng bagay na nilikha ng panulat sa kanilang pinanggalingan. Pumayag ang alien at sa isang iglap, na ibalik ang lahat sa dati. Bawat bagay. Kahit ang mga mata ni Tian, kahit ang ginto, kahit ang mga damit na iginuhit ni Li Qiang at ng kanyang mga tauhan, lahat ng iyon ay nawala at bumalik sa kanilang pinanggalingan. Napansin ng mga alien na napupuno na ng mga sasakyan ng pulis at mga helicopter ang lugar. Nagiging mapanganib na ang sitwasyon. Napagtanto nila na ang lahat ng kaguluhang ito ay dahil sa kanila. At dahil ang kanilang spaceship ay bumalik na rin sa orihinal nitong lugar, wala na silang masasakyan pauwi. Kaya tumakbo sila ng napakabilis, parang kidlat, upang makatakas bago sila mahuli ng mga tao. Pagkatapos nito, inaresto ng pulis si Li Qiang at ang kanyang mga tauhan dahil sa pagdukot sa beauty queen na iginuhit mula sa magazine at ginawang bihag. Lumapit din ang asawa ni Li Qiang kay Wan at humingi ng tawad. Sinabi niyang wala siyang alam tungkol sa nakatagong kamera sa kanyang damit at wala siyang kinalaman sa nangyari. At doon nagtapos ang kwento ng mahiwagang panulat. Bumalik sa normal ang buhay ni Wan. Wala nang gustong bumili ng mga painting ni Wan. At nagpakasal sila ni Tian. Ngayon ay mayroon na silang isang anak. At iyon ang naging katapusan ng ating kwento.